kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, tuklasin dito sa Historiador Filipino. Ayon sa iba, wala na raw lugar pa na mas ligtas tuwing gabi kundi sa loob mismo ng sarili mong pamamahay. Kaya madalas na pinapaalala ng mga magulang sa kanilang mga anak na dapat ay nasa loob na sila ng pamamahay bago pa man sumapit ang gabi. Pero sa kaso ni alias Candy ng Barangay Ingay, Tubungan, Iloilo, ay ibang nangyari dahil sa loob mismo ng kanyang kwarto nagtapos ang kanyang buhay sa kamay ng lalaking ito. Siya, si Aljon Halbona, 33 anyos at residente ng nasabing barangay. Dating may asawa itong si Aljon pero nagkahiwalay sila at nandoon sa kanyang asawa ang kaisa-isahan niyang anak. Namamasada ng habal-habal si Aljon sa kanilang barangay. Kilalang akyat bahay itong si Aljon pero wala raw may matapang na ireklamo ito sa kanilang barangay. Sa tuwing nakakainom ito at nakakatira ng ipinagbabawal na bisyo, ay trip nitong umakyat sa mga kabahayan ng iba at manilip sa mga dalagang nakatira sa bahay na kanyang nagiging biktima. June 17, 2025, matapos makipag-inuman at tumira ng pinagbabawal na bato, ay naging target ni Aljon ang bahay ng biktima niyang si alias Candy. Alas 2 ng madaling araw ng kanyang isinagawa ang kanyang plano. Naghanap raw siya ng kanyang pwedeng madaanan at swerte niyang nakita ang bintana ng kwarto ni alias Candy. Kaya sinubukan niya itong buksan. At jackpot nga si Aljon dahil sa hindi ito nakalak. Pumasok raw siya sa loob pero kagad siyang nakita ni alias Candy na sa mga oras na iyon ay gising pa at gumagamit ng kanyang smartphone para masigurong hindi makagawa ng ingay ang biktima, kung kaya't kaagad niyang tinakpan ang bibig nito. Pero nanlaban si Candy. Sinubukan pa raw siyang sakalin hanggang sa bigla na lang daw itong nahulog sa kama. Tapos nakita anak ko, tingin na puntahan ko lang dayon ng baba na nga tumagkaya man Seperti kumagaya man mayagi kani kang tumag na niya. Den palapit ba? Nya. Mo nang agi sa liog mo? Ginano kanya? Kagay. Ginkuga kanya? Nagulat ang akyat bahay na si Aljon nang makita nitong hindi na gumagalaw si alias Candy at doon na niya napagtanto na napagok na pala ang ulo nito. Tapos? Tapos mo itong dagdag na. Dagdag na nga sakyan ko na buntol ron ulo na sa may kuan tiles. Sa may salog? Salog. Tapos? Ayon sa suspect, wala na raw pang ilalim na kasuotan ng biktima nang mangyari ang insidente. Siya pa raw ang naglagay ng unan at kumot dito para matabunan lang ang pribado nitong katawan. Ginano ko lang tanay. Butang ko lang kang lunan, kag butang tanay yan kag bulan. Para hindi masikang kang. Ayon kay Aljon, kaagad raw siyang tumakas sa lugar at doon mismo dumaan sa bintana kung saan doon rin siya pumasok. Naranasan mo na bang kamuntikan ka ng matodas? Anong pakiramdam kapag ika'y nasa bingit na ng kamatayan? Mula sa channel na Historiador Filipino, aming inihahandog sa inyo ang segment na ito, Eksperyensya. Mga istorya ng iba't ibang kamalasang pangyayari sa buhay ng mga taong himalang nakaligtas at nagawang ikwento ang kanilang nakakapanindig balahibo at nakakatakot na naging karanasan direkta mula mismo sa kanila na nakaranas nito ang kwentong ating ilalahad sa inyo. Ako nga pala si Ivan, biktima ng pananaksak ng aking kaibigan. Kutsilyo pala siya. May panaksak. Sinaksak niya ako sa dibdib. Kaya tutok lang dito sa Historiador Filipino. At kung gusto mong magbahagi ng iyong hindi malilimutan at nakakatakot na eksperyensya, ay isend lamang ang iyong kwento sa ating messenger na nakapin sa ibaba ng ating video. Eksperyensya. Malapit na. Abangan. Ilang oras pang dumaan bago madiskubre ng pamilya ni Candy ang nangyari sa kanya, hanggang sa nagsagawa ng manhunt ang mga kapulisan. Naaresto si Aljon sa kanilang bahay 3 araw matapos ang krimen. Hindi na ito nanlaban ba ng inaresto at kaagad niya na ring inako ang kanyang ginawa. Ayon sa report ng autopsy sa katawan ng biktima, ito raw ay walang dudang pinakialaman. Pero halos sumumpa si Aljon sa lahat ng mga santo sa pagsasabing hindi raw niya ginalaw ito. Buwan mo yung tandog? Wala tandog ito. Pero pag
sunod mo nung sitwasyon niya, gano'n sa? Patangid da, gano'n yung katakilid. Tapos? Ito ang ulo, nasa may kwarta. Tapos ang kayag na dya, katakilid na ang ngaunan na, ngalunan, labag. Ito yung kapaan na laro lunan. Ito yung kwanta na, ang ulo na urat ilunan na. Ito lang batang sa may pum. Mo to ng ano, kumagaya man. Perte nga, tapang baba na para hindi magagad eh. Kaya mo to... Bugtaw pa sa haw? Alas 2? Bugtaw eh. Bugtaw pa sa? Hindi. Bugtaw tana ko. Kapag pan, ngintap na ang baba na, mo to dagdag lang tana. Ang gaya, ligabang nga. Pero bate na na yun. Sana yan ito sa buwa? Ito sa buwa, ano? Katulog? Kaya nagdumugay pa kamong duha? Dumugay eh. Dumugay? Pagdagdag na to, ura namang dumog ka na. Kaya kita ko rin nga, dura rin tayo kabuhi, nga ano rin dyan nga lang, ano na 5 na sa may pan. Gindira mo sa yung kuga? Ginabal na rin 5 na. Ginabal na dyan 5. Kaya ginkuga ka niya? Ginkuga ako. Okay, te. Buhay na mo yan, sige nga, kuha na kan ura rin. Wala raw balak si Aljo na gawa ng kabastusan ng biktima. Ang palusot niya kung bakit siya pumasok sa kwarto ni alias Candy ay dahil sa trip lang daw niyang gulatin ito. Hindi umubra ang mga palusot ni Aljo na diretso ito sa kulungan dahil sa bigat ng kasong isinampa sa kanya. Laking pagsisisi ng ilang mga residente ng nasabing barangay dahil sa hindi nila noon pa man inireklamo ang ginagawang panluloob ni Aljon sa ilang mga kabahayan kapag nakainom at high ito sa iligal na bato. Nang dahil sa nakaligtaang malakang bintana ng biktima ay nagkaroon ng pagkakataong makapasok ang lango sa pinagbabawal na bato na si Aljon Halbona. Ang pangyayaring ito ay isang babala sa lahat na kailangang siguraduhin nakalak ang bawat pintuan at bintana ng inyong mga bahay kapag sumapit ng gabi dahil sa hindi nyo alam kung sino ang mga halang ang mga kaluluwang nasa labas na naghihintay lang ng pagkakataon para pumasok at mangbiktima. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.